Hello! Welcome to my channel. I just want to reintroduce myself to you guys. I'm Jean. I am a woman created in the image and likeness of God. I am a wife, a daughter, a sister, a friend, a mom. And basically this channel, I created this long time ago, like 2008, 2007, 2008, I don't remember. But this is a compilation of my personal experiences, my travels, my memories, and my family. I'd like to share snippets of my life to you guys. And this time around, since quarantine, wala akong trabaho, nandito lang ako sa bahay, tambay. Sabi nga ng asawa ko, bumalik ka na sa trabaho mo. But since it's pandemic and I have some health problems that I need to deal right now, dito muna tayo sa bahay. Kailangan safe tayo. Lumayo-layo muna sa mga, social distancing everywhere. Yes, because here in my place, I'm here in Toronto right now, and sad to say, habang tumatagal, lalo naman tumitigas ang ulo ng mga tao, may mga pararili pa sila ng mga anti-mask, kesyo ganyan, kesyo ganon, and like, I don't want to be politically correct, pero Diyos ko naman, nasa pandemic tayo. Sana naman, ewan ko, nakakasad lang kasi may mga taong angkitid ng utak at hindi marunong, they don't have concern dun sa mga taong, maybe sila, kasi malakas sila, healthy sila, they, they will survive kung sakaling tamaan sila. Pero paano naman yung mga tao na maaari nilang mahawaan, mga senior, mga immunocompromised na mga tao, diba? Pero okay, let's just leave it there. Sa ngayon, ito, ang buhay ko, nandito lang ako sa bahay since March nag-start ang lockdown here in Toronto, and March 15, hindi na po ako nagtatrabaho until now. Sa awa at habag naman ni Lord, nakakaraos naman po kami ng aking pamilya, nakaka-survive naman po kami. At salamat din kasi like we're blessed here in Canada for having a good government policy. May mga paayuda si Prime Minister, at nabiyayaan naman po tayo. Kaya hanggang ngayon, nakaka-survive pa rin, nakakatulong pa rin sa pamilya back home, kahit na medyo mahirap ang buhay dito. And so far right now, ang everyday life ko ay matulog, maglinis ng bahay, a full-time mom and housewife. Literally, ganun talaga ang aking ngayon. And I just go out doing essential travel. Hindi po ako kaya medyo nakakatipid tayo kasi walang labas, walang ganap, walang gastos. Pero kapag lumabas naman, ayun, kasi alam mo, mahirap po talagang lumabas ngayon kasi alam ako ay self-proclaimed shopaholic. Alam ko naman, inaamin ko, that's my happiness. Sino bang hindi, 'di ba? Sino bang tao ang hindi siya nahahappy pag nag-shopping. Alam mo, pag nag-shopping ako at lumalabas ako, nandyan ako, tinatawag ako ng mga friendship ko, yung mga manikin, hindi ka dito, 50% off, 75% off. Ay, nako. Kaya salamat din. Isang bagay na nakatulong naman para hindi ako gumastos.
nandito lang tayo sa bahay. Pero minsan, si Amazon din, si Wish, at kung ano-ano pang mga website, na mga sale, na bigla na lang nagpa-pop up sa feed natin, di ba? Nakakainis sila. Mga temptation na yan. Pero anyway, saan na nga ba tayo? Gusto ko ipakilala yung sarili ko. Like what I've said, I just wanted to reintroduce myself to you guys. I've been uploading many videos na already. Hindi ako marunong mag-edit. I've been like yung pa-edit lang na ewan. But I've been uploading na ng mga troubles ko and mga memories namin with my family. I just wanted to share to you kasi alam mo ngayong pandemic, kailangan nating merong outlet sa buhay. At sabi ko, bakit hindi, di ba? I want to share some snippets of my life here in Canada, how I survive as an OFW, as an immigrant. I've been to so many places. I started my journey working abroad, working away from home, out of my comfort zone in 2001 in Korea when I was 24. And in Korea, I stayed there for 5 years. Doon, nagkaroon ako ng anak. Nagkaasawa ako. Nagkaroon ako ng anak. At lumipat ako ng Hong Kong. From Hong Kong, nagpunta ako rito sa Toronto. And from 2007 until now, ito, sa awa ng Diyos, kasama ko na rito yung family ko, ang isa akong anak, at meron akong isang asawa, o diba? Anyway, gusto kong share sa inyo yung mga struggles, mga opportunities, mga happiness memories ko, at mga struggles and trials. But maraming bagay na nangyayari sa atin, di ba? Na sometimes pag siguro makaka-relate ka. Marami akong here in YouTube, I wanted to share marami akong gustong share sa inyo actually. Lalo na yung pinagdadaanan ko ngayong pandemic. Siguro unti-unti, 'di ba? Hindi ko kayo bibiglain kasi ayoko rin mabigla yung sarili ko. I'm a private person. I don't really share yung mga bagay na personal sa akin. Pero pag nalampasan ko na yung isang bagay, it's easy for me to share. Kasi siguro ayoko lang magkuha ng vibes. Actually, I've been dealing so many troubles during this pandemic. Hindi lang pandemic per se, pero meron akong pinagdadaanan na mabigat. Pero sabi ko nga, during that time na pinagdadaanan, kailangan pagdaanan lang natin. Huwag tayong magstay doon. Daan-daan lang. Ngayon, okay na ako. So, okay na ako. Kaya ko na-share. Kasi isang bagay kaya hindi ko share to kahit sa Facebook or kahit sa social media kasi nga pandemic na, ayoko makahawa ng vibes. Gusto ko good vibes lang. Gusto ko masaya lang ang tao. Kasi syempre alam ko naman lahat may pinagdadaanan ngayong pandemic, and ayoko madagdag sa mga struggles nila, sa kanilang kalungkutan. Kaya I don't share it talaga. Pero ngayon, I'm ready to share it na kasi tapos na po ako. Napagdaanan ko na. Konting-konting kembot na lang at ako ay totally sasabihin kong I'm good. I'm back to my old self. So, pero sige, unti-unti natin yan.
just hope na makatulong ako, makapag-share, or maaaring yung iba makarelate sa experiences ko. At sana pagbigyan niyo ko na makapasok sa inyong buhay through my channel, through this vlog, na may share ko sa inyo that even though life is hard, life is really, really hard. And sometimes you feel you're hopeless. Do not be discouraged. Do not lose hope. Trust in God. Everything will coming to pass. Things happen because God has a reason and there is a purpose. Just stay still. Keep your faith. Be strong. And wash your hand. Para lagi tayong safe. Sa ngayon, dito sa Canada, basically dito sa Toronto, medyo tumataas yung aming cases everyday habang tumatagal naman, kasi siguro yung mga tao nagsasawa ng kamamas, hindi makita ang kanilang pets at hindi makita ang kanilang mga lipstick, kaya siguro ayaw na nila magmas, and nagtatrally-rally pa sila without social distancing. Kaya ito, sa halip na kaumunti, padami ng padami, hindi ko rin alam, hindi rin namin maintindihan, hindi ko rin maintindihan bakit ganun sila. Pero so far, I would say na the government is doing their best para matulungan ang mga mamamayan ng Canada, ang residente ng Canada, para makasurvive during this pandemic. Everyone needs, like ako, ang goal ko for 2020 is just to survive and stay alive. I wanted to stay alive. So, in 2021, makapag-travel ako, makapag-passion ako sa Pilipinas. I really miss my family. Nandun pa rin kasi yung aking nanay, may kapatid pa rin ako doon, at mga pamangkin, at ng aking, so, gusto ko umuwi. Kailan ba ako huling umuwi? Matagal na, actually, 2012. Oh yeah, 2012. That was the last time na umuwi ako. At until now, napakatagal na po noon. Almost 8 years na. Kasi 8 years na nga talaga. So, gusto ko na talagang umuwi. Pero, hindi na rin kasi ako nakauwi dahil noong 2014, dumating dito yung mag-ama ko. At kapag nandito na sila po, marami ng gasto. Siyempre, hindi ka na mag-isa. You have to pay rent sa bahay. You have to, ang sinusweldo namin, siguro akala nila, ang expectation ng mga tao, ganyan karami. Pero sa totoo lang, kapag dito mo ginestos ang pera, wala rin pong mangyayari. Siguro kapag inuwi namin yung pera doon sa Pilipinas, doon namin gagastusin, okay, malaki. Pero kapag dito, tulyar din po ang aming ginagastos. At napakamahal po ng bilihin dito. Plus, ang taas po ng tax dito sa Toronto. Toronto is one of the highest, dito po yung may pinakamataas na cost of living in all over to Canada. I think napakataas ng cost of living dito. So, at ang tao rito napakarami. Pero yeah, pag nasanay ka na rin, kasi ang hirap naman din kasing lumipat sa mga probinsya, diba? Pero ito na rin, dito na rin kami nasanay. So, dito kami. But yeah, I'm open to changes. Constant change, diba? Yun lang naman na Kaya, yun, ano ba? Bilang isang full-time housewife ngayon, ang ginagawa ko is, actually, sa gabi ngayon, yun ang araw ko. Sa araw, doon ako natutulog, gising ako alas 12,
maglinis, magluto, para pagdating ng aking yobo, meron na siyang pagkain. At manood ng mga kung ano-ano. Sabi ko, kaya nga, mabisita nga ang YouTube ko. So, ito na ang YouTube ko. Walang subscriber. So, please, 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 like and subscribe my channel. Para naman, mas marami, I wanted to learn so many things here in YouTube community. And, tulungan niyo po ako. Kung may pwede kayo i-share. I wanted to learn. Gusto ko may ma-accomplish ako. May ma-accomplish naman ako ngayong naka-quarantine ako. Hindi lang ito yung naka-quarantine ako na wala. Marami akong gustong gawin, pero because of the situation, syempre, nalilimitahan ng mga gusto nating gawin. Dahil nandito ka lang sa bahay, ayoko naman yung lagi na lang ako nakaupo at couch potato na lang ako, nanonood na lang ako ng Netflix, nanonood na lang ako kay drama, wala na akong mapanood. Ubus na. Naubos na. Kahit na yung mga wala ng ewan, mga pabebe lang na mga K-drama. Sige, pinapatulang ko na. Pati si Tulpo, pinatulang ko na. Kaya lahat ng mga vlog-vlog na dating hindi ko naman pinanunood kasi I don't have time. Because when I was working, I work like I work almost like oh my God, mahabang oras. Hindi lang kasi ako nagtatrabaho para kumita, nagtatrabaho rin ako rito bilang kanilang, housewife means housemaid, 'di ba? Sula kang bayad. Pero anyway, nakaka-happy naman, 'di ba? Kita mo yung asawa mo, yung anak mo at yung family mo na kinakain yung niluluto mo, na sarap sila. Wow, 'di ba? Feeling cook, feeling chef. So, yun. Sabi ko sa sarili ko, why not? At sometimes isa pang bagay na gusto kong i-share sa inyo, mga ka-vlog, stay healthy. Health is wealth. It's really important na alagaan natin ang ating sarili. Yung personal wellness natin. Kailangan wag nating abusin yung sarili natin, kasi pag tayo ay siningil na ng ating sa pang-aabuso natin sa ating sarili, tayo rin ang mahihirapan. Mag-spend ka ng time para sa iyong sarili at alagaan mo yung sarili mo. It's not selfishness na alagaan mo yung sarili mo, kasi paano aalagaan ng pamilya mo ang mga tao na sa paligid mo kung ikaw ay imbalido na, 'di ba? Kung ikaw ay sakitin, kung ikaw ay worse is mawala ka. Ano mo yung pera? Ano mo yung mainipon mong mga kung ano-anong bagay? Kung ano ka naman, kung bulay ka na. Kaya make time to enjoy life. Wag puro trabaho. Sabi nga, work hard and play hard. Yeah, it's good, it's true. Kasi especially mag-spend ka ng time sa family mo. Kasi sa ngayon, talagang ako ang na-realize ko, hindi natin maibabalik yung panahon. Ang ating mga anak, hindi naman yan laging bata. Pag darating ang time na hindi ka na nila, they will make their own life. At wala ka na dun. Mahirap. Kaya ngayon, i-enjoy mo na yung time mo pa sa kanila, habang yung anak mo nagkikiss pa sa'yo, habang yung anak mo nagkikling pa sa iyo. Then, enjoy mo yun lahat. And mag-travel kayo together sa family mo. Wag puro work. Yun lagi ko sinasabi rin sa husband ko. My husband is a workaholic, pero sabi ko lagi sa kanya, you know what, you have to spend time with us. And yung minsan nagrereklamo siya kasi sabi niya, sa halip na ako yung nagtatrabaho ngayon, ito
nagrereklamo siya, pero sabi ko sa kanya, I always reminded him na, oh, importante yung, hindi nasasayang yung oras na ini-spend mo sa family mo. Walang oras na nasasayang doon. Kaya, sa inyo guys, especially, sa mga, sa mga, sa mga workaholic dyan, spend your time with your family. Huwag kayong masyadong magpapaka busy doing work. Kasi ano naman nila yung, yeah, it's good to provide for your family, but it's good, i-balance natin yung buhay natin. Balance natin sa trabaho, sa family, sa ating ding spiritual life. Kailangan alagaan din natin ang spiritual life natin, ng ating, we have to be having a sound mind, sound body, and a sound spirit. It should be balanced. Huwag nating mag-spend lang tayo ng so many hours in this factor, and then i-set aside natin yung ibang factor sa buhay natin. Kailangan balance tayo. So ayan, ito na naman sabi ng asawa ko, lagi ka na lang nag-sermon. Ano ka ba? Iniiwasan ko yung ganyan. Kasi alam ko naman na maganyan ako. So, ako iniiwasan ko talaga yun. Pero, when you started to talk, you talk endlessly. Maraming bagay kang bigla na lang, ito. So, focus tayo. So, ito, ayoko naman kayong biglain. Gusto ko naman na marami akong gusto i-share sa inyo actually. But I don't want to spill it out like ganun na lang. So, again, subscribe to my channel, and sa mga susunod ko mga video, unti-unti ko i-share sa inyo how's our life here in Canada, how we survive, yung mga ano-ano sa buhay, alam mo yung simpleng bagay, pero that simple things matters a lot. So I hope you will subscribe and makapag-connect po tayo sa isa't isa, at sana, yes, subscribe to my channel. Check out din yung aking mga social media accounts, Instagram and Facebook. Hindi ko po alam kung paano ko i-edit to actually. So, basta, I will learn little by little sa mga susunod na mga araw. Pero sa ngayon, bye-bye muna mga kablog. At sana ay magligtas kayo, especially ngayon na alam ko na tapos lang ng bagyong Ulysses. Sobra siya. Ang Ulysses niya sobra. Alam niyo po, sa totoo lang, yung aming bahay ay naalisan ng yero kahapon. So, kailangan namin ipaayos yun. Pero, ano man ang mangyari, alam niyo na, Pilipino is a resilient people. So, kaya natin yan. Malakas tayo. Malakas si Lord. Kaya, hindi niya tayo pababayaan. So, ingat lang kayo lagi. God bless and babush!